Our theme for this month, every problem has a solution. Let us pause for a moment. Medyo sumandali po tayo na mag-isip. Subukan natin mag-isip ng isang problema na sa tingin po natin ay para bagang walang kasagutan. Pag binanggit niyo po itong every problem has a solution, sa mga hindi mananampalataya, ang sasabihin po sa atin, imposible. Hindi lahat ng problema ay may solusyon. Sasabihin po sa atin yan. Amen? Napakaraming katanungan ang tao, napakaraming problema ang tao. Hindi lamang ang mga mananampalataya, maging hindi mananampalataya, nasa kaisipan ng isang tao ay hindi niya kayang bigyan o isipin kung anong solusyon ang kanyang pwedeng ibigay. Paano ko masosolve ang aking problem? Sa pamilya, sa business, sa pinansyal, even our attitudes, behavior. Meron bang posibilidad na ang aking bad situation ay maging good situation? Pwede ko bang palitan ang aking bad attitude and behavior? Meron po ba solusyon sa aking pangit na ugali? Can I be saved? Ang daming tanong. Totoo bang ako'y papuntang impyerno kung wala akong relasyon kay Kristo? Posible ba na kalahati ng iglesia nito ay papunta sa impyerno at ang kalahati nito ay papunta sa langit? Ang daming tanong. Ang daming tanong. Bakit ganito ang nangyayari sa mundo? Sabi nga ni sa nakausap ko, Brad, kung totoo ang Diyos ay mabuti, bakit napakaraming paghihirap? Bakit hinahayaan ng Diyos ang paghihirap? Ang sakit, ang kasamaan, ang kagutuman, ang immoralidad, ang kamatayan at marami pang iba. Alam ko po, kahit na tayo po yung mga Kristiyano, napakarami pa rin pong tanong at problema na nanandito sa atin. Amen po ba doon? At eto po tayo ngayon, nagsasabi, giving a statement, bold statement, that every problem has a solution. Believing that every problem can be solved. Totoo ba talaga ang lahat ng problema ay may solusyon? Baka mamaya, di na tayo nakapag-amen. Now, nais ko pong tayo ay magbukas ng ating Biblia sa Isaiah chapter 9. Bago po natin patuloy na talakayin ang katanungan po na yan, o ang statement na yan, ang lahat ng problema ay may solusyon. Basahin po natin ang ating ilang mga text. In Isaiah chapter 9, verse 6, ito po ay isang propesya ni Isaiah. Ang sabi niya,
For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Hindi lang po yun. Sapagkat sa scriptures ay sinasabi rin po ng maraming scriptures sa Panginoong Jesus, ang sabi po doon, and thou shalt call his name Jesus, Prince of Peace, Mighty God, Wonderful Counselor, the Holy One, the Love of God, the Prince of Life, the Lord God Almighty, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, the Word of Life, the author and finisher of our faith, our advocate, the way, the dayspring, the Lord of all, the I am, the Son of God, the Shepherd and Bishop of souls, the Messiah, the truth, the Savior, the chief cornerstone, the King of kings, the righteous judge, the right of the word, the head of the church, the morning star, the Son of righteousness, the Lord Jesus Christ, the chief shepherd, the resurrection and life, the horn of salvation, the governor, the Alpha and the Omega. Yan ang mga titulo ng Panginoong Jesus. Hindi lang po ito natatapos. Sino po ang ating Diyos? He is our Jehovah Jireh. The Lord, our provider. The ability of God to meet our material and spiritual need. Our God is our Jehovah Rapha, the Lord who heals physically and spiritually. He is our El Shaddai, our God Almighty, who is sufficient, all sufficient. He is our Jehovah Shammah. The Lord is there. His constant presence among us. He is our Jehovah Nissi. The Lord is our banner. He is our strength and power. Oh, great God. He is our Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. He is our Elohim. He is our Adonai. Sa lahat po ng mga pangalan ito na ating ginanggit, sa palagay niyo ho ba, so na yung ating pong statement? With all the titles and names of God na nasa scriptures, na nasa Biblia, yung pong ating bold statement, every problem has a solution. Sa tingin solve na. Amen po ba o hindi amen? Amen. Therefore, yung statement na yan that every problem has a solution ay bali wala. Knowing the names and titles of God, lahat ng problema ay may solusyon. Ngayon, kung gano'n ang pinaka summary
o may sasabi natin na epekto sa mga pangalan ng Panginoon na yan, ang statement natin ito ay baliwala. Ang tanong ay ganito, bakit ang tayo pa rin ito, problema? Na hindi masolusyonan. Still, a lot of problems, pains, failures, sicknesses, death. Mga tanong, mga problema kung bakit maraming mananampalataya pa rin ang bumabagsak ng hihina. Bakit may mga panalangin pa rin na hindi nasasagot? Alam niyo mga kapatid, the reality and truth of the matter is that God is not the problem. It's us. Hindi problema ang Diyos. Ang problema, sino? Ay, talaga. Ay, talaga problema. Kahit sa mo tingin ang gulo, you read the scriptures, magpapakilala sa iyo ang Panginoon. You read the Old Testament, magpapakilala sa iyo ang Diyos. The New Testament, magpapakilala sa iyo ang Panginoong Jesus. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, heto ako anak, I am what I am. I am omnipotent, all-powerful. Ang problema na, hindi ako. Ang problema, ikaw. Tayo ang problema. In Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, it says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Knowing the ways of God in dealing with His people and the attitude and response of God's people towards the knowing, accepting, and living in the ways of God is the greatest problem of man and Christian. Hindi natin maintindihan. We do not understand, we cannot understand, we cannot comprehend. Hindi tayo magkaroon ng buo at ganap na pangunawa sa Diyos. Kung sino ang Diyos. Ito ay dahil sa tayo ay hindi kaya ng Diyos. Tayo ay tao. Amen? But the good news is, we have the good news. The good news is, we, Christians, are different. Iniwala ba kayo ba? Tayo ay kakaiba. Pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay kakaiba. Meron po sinabi ang Panginoon in John chapter 14. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, para makita po natin ang kaibahan ng isang mananampalataya, I will ask the Father. 14. Chapter 14, 16 to 17. I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever.
That is the Spirit of truth, whom the world cannot deceive, because it does not see him or know him. But you know him because he abides with you and will be in you. Now in verse 26 it says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. This is the whole point. The difference, ang kaibahan sa mananampalataya. We have the Holy Spirit that stays with us forever to teach us all things. We have the Holy Spirit to guide us, to lead us, to inspire us, to enlighten us, to strengthen us, to empower us, to understand. One of the prayers of Paul's this, I pray that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. Huwag na po natin tignan yung mga nandito sa labas. Tayo na lang. Ang mga nagpapaya. Kahit na tayo mga mananampalataya, napakarami pa rin tayong tanong. Sabihin nyo man o hindi, pero sa inyong isipan, ang dami pa rin mga problema na parang bagang walang solusyon. At kahit na iniisip po natin na ito ay may solusyon, ay naroon pa rin po yung agam-agam. Kapos na kapos ang ating pang-unawa patungkol sa pagkilala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. That's our problem. Yan ang problema ng mga hindi mananampalataya. Wala silang Panginoon. At tayo mga mananampalataya na kahit natuloy ng mga mananampalataya, pero kapos na kapos sa pangunawa patungkol sa Diyos, sa kaligtasan ng Diyos. Isipin natin, gaano natin kakilala ang kabanalan ng Panginoon. Alam niyo ba, na pag ikaw ay lumalago sa kabanalan sa Panginoon, habang ikaw ay palago sa pagkilala sa kabanalan ng Panginoon, lalong nakikita mo maging yung pinakamaliit na kasalanan ginagawa mo. Na habang ikaw ay na-expose sa kaliwanagan ng Diyos, lalong nailalabas at lumalabas maging yung mga maliit na kasalanan. At habang nakikilala mo ang Panginoon, habang nakikilala natin ang Diyos, mga kapatid, ano ang problema sa atin? Hindi ko po alam kung kailan ho yun middle service. I preach about the unshakable faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. Sino po umati ng middle service? Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Nasabi ko po doon kung gaano nila kakilala ang kanilang Panginoon pinagsasamba, ang kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Kung paano nila sinuway ang utos ni King Nebuchadnezzar. Ang utos ay sumamba lahat ng tao sa ributong ginawa niya. Lahat ng tao ay kinakailang magsamba sa lahat. Lahat. Yung sa ributong ginawa niya.
Pero yung tatlong magkaibigan niyo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, they defiled the edict, the proclamation, the law of King Nebuchadnezzar. Hindi siya sumugpa. At alam niyo po ba ang sinabi ng tatlo? That because ang sabi ng tatlo ito, Shadrach, in Daniel chapter 3 verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, "O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire. And He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not deliver us, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your God or worship the golden image that you have set up." Bold speaking. Ang laki ng problema nila. Mamamatay sila. Sapagkat ang lahat na hindi sasamba ay itatapon doon sa blazing furnace. Doon sa naglalagabdab na apoy, na pugon, bilang kaprusahan sa mga tao na hindi magsasamba doon sa Diyos ang ipinatayo ni King Nebuchadnezzar. Subalit yung tatlo ay nagsabi at bigat, "Haring Nebuchadnezzar, gusto kong sabihin, gusto namin sabihin sa iyo, alam namin na kaya kami iligtas ng aming Diyos at kaya kami i-deliver out from your hand. Alam namin, kilala namin ang aming Diyos. At ito mabigat. But even if He does not save us, let it be known to you that still we will not bow down to your gods or worship the golden image." It's their knowledge and understanding of who God is. Ang kailang kaalaman kung sino kailang pinabilingkuran, ang kasapatan na kailang pananampalataya sa Diyos. Ano mang problema na mamatay sila, hindi nila pinansin. Alam nila kaya ng Diyos. And yet, their faith was so unshakable. Kaya sinabi lang, even if He does not save us, oh, still, we will worship our God and not change. Meron pa tayong ganong klaseng understanding of our God. Ang mga mananampalataya po ba ngayon, meron ganong klaseng pangunawan po dito sa Diyos. Kaalaman sa kalakihan, kapangyarihan ng Diyos. Na kaya na sabihin, "Oh, our God is our provider." But even if He does not provide, still we will worship our God. Our God is our healer. But even if He does not heal, still I will worship my God. Can we say that? Kung karoon ang ating pagkilala sa Diyos, Shadrach, Meshach, and Abednego, oh Lord, walang problema sa salmaan ng pagkilala. I tell you, mga kapatid, ang problema, sabihin mo, kaya ng Panginoon kaya. Hindi sumasagot ang Panginoon mo eh. Kahit na hindi sumagot ang Panginoon ko, kaya ng Panginoon ko yan. Anong kaya pwede ko sa Panginoon ko? I am not bothered.
Dahil sa alam ko, hawak ng Diyos ang aking buhay. Pero, mga kapatid, tingnan po ninyo, the logic of man, the common sense of man, the wisdom of man, hindi niya tatanggapin na ganun klase basol. Ganun klase sagot. You believe that? Etong sinasabi po natin na ganito ay pagmanampalataya lamang. Sabihin niyo po ito sa mga hindi manampalataya, imposible, Brother Mark. Imposible. Hindi lang masasabi hindi lang maintindihan yung sinabi ni David na God is my light and my salvation, yet even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sino makakaintindi nun? Mananampalataya lamang. If we continually grow in the knowledge of who God is, His character, His attributes, our concerns on problems, our question on life's problems will eventually be answered in the light of who our God is. Then we begin to submit and trust in God. The impossibility of accepting and declaring our theme, every problem has a solution, is due to our limited, restricted, short-sighted knowledge and understanding of who God is. Imposibleng paniwalaan na ang lahat ng problema ay may kasagutan. Kapag ang pagkilala mo sa Diyos ay maliit, mahina, walang kakayanan, restricted, limited. Ang mga problema, hindi lahat ng problema ay solusyon. Pero, pag ikaw ay lumalago sa pagkilala sa Panginoon, kapatid, lahat ng problema ay may solusyon. Pero isang tao ko nakausap, unbeliever, magaling, matalino. Sabi niya, Boss Mac, alam mo, ang daming problema ng tao. At maging yung Diyos na sinasamba ng mga Kristiyan, hindi dahil sagutin natin. Ang dami kong tanong. Sabi niya, na walang kasagutan. It doesn't make sense. Sabi nga, hindi ko makalimutan yung word, it doesn't make sense. Sabi ko sa kanya, so hindi ka nainiwala na walang imposible sa Diyos? Hindi. Tinanong ko siya. Kapag ang mundo ay tumigil sa pag-ikot, ano nangyayari? Ang mundo ba umiikot o ang mga planeta umiikot? Pastor, ano ba ang tawa doon? Kasi sa pananaw ng isang tao, pag siya'y tumayo doon sa dalampasigan, makikita niya, parang bagang lumulubog ang araw o ang araw ay sumisikat. So, lumalabas, parang ang araw umiikot. Pero sa science, it's not. Naka-fiction. The planets, the stars, sun, which is a star, nakawit sila. At ang umiikot sa orbit ay mga planeta, kasama umiikot ang Earth. Maliwanag tayo doon. Science yan, ha? 101, ha? Grade 2.
ng grade 3. Nag-aralan natin lahat yan. Ano mangyayari pag tumigil sa pag-ikot? Oo. Think! Isipin natin, ano mangyayari sa mundo pag ito'y tumigil sa pag-ikot? Mga kasunis yan. Isipin niyo po, ano ang mangyayari? Ha? Assignment? Number 1, ha? Ito yung logic ng tao. This will lead to massive disruption of our environment and potentially even the end of life. Mga tsunamis and earthquakes will erupt. Lahat yan. Extreme winds at the speed of 1,670 kilometers per hour will be experienced. Pinakamalakas na bagyo, 180 kilometers per hour. Malakas na yun. Ang 12 kilometers per hour na lakas ng hangin ay pwede ka nang ilipad at isagsag. Tanggal lahat ang bubong pag gawin ng kalakas. Sinasabi nila, pag tumigil ang pag-ikot ng mundo, 1,670 kilometers per hour ang bilis ng hangin. Objects not secured to the ground will be plunged off the surface and into a low orbit around the earth. Dahil sa mga mag-flow. Lilipad tayo. Ano mangyayari? Extreme temperature fluctuations leading to uninhabitable conditions. My goodness. Wala, sira, dulog pag tumigil at umikot ang mundo. Yan ang logic ng tao na hindi nakakakilala sa Diyos. At sasabihin natin mga palataya, tama naman yung logic niya. Pero isang totoong mayroong pagkilala sa Panginoon. Let me tell you, give me few minutes. Let me tell you, sa tao'y pagkilala sa Panginoon. Remember the prayer of Joshua? In the book of Joshua, nung sila ay nakipagkiyera sa mga Amorites, sa Hittites, sa Canaanites, na dapat ito ay kanilang madadaig na. Pero dahil sa nagdidilim na at magkagabi na, posibleng hindi nila matalo. And Joshua prayed unto God. At sabi ng Joshua, Oh Lord, hear my prayer. Intusan niya ang araw, sun, be still. Moon, be still. At ang sabi ng Biblia, halos buong araw na hindi kumilos ang araw at ang buwan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tumigil. Ang sabi na in Joshua chapter 10, there was no day like that before it or after it when the Lord listened to the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Minsan lang nakinig ang Panginoon sa tao. Nung panahon na yun, in verse 12, chapter 10 of Joshua, Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Ammonites before the sons of Israel. And he said in the sight of Israel, O sun, stand still at Gibeon, and O moon in the valley of Ajalon. So the sun stood still, and the moon stopped until the nation avenged themselves of their enemies
Is it not written in the book of Joshua? And the sun stuck in the middle of the sky and did not hasten to go down for about a whole day. The logic of man says everything will die. Impossible pag tumigil ang araw, tumigil ang mundo. But the knowledge, the power of God says no. I created everything. I am the source of creation. I am what I am. I can command everything. At yun ang pagkakilala ni Joshua. Si Joshua nagsabi bago siya patay. But as for me and my house, we will serve the Lord. Can we say that? Fathers, as for me and my house, we will serve the Lord. We continually seek God, know God, study God, read God's Word, and pray to God. Habang tayo ay lalong lumalago, habang tayo unti-unti ay lumalago sa pananampalataya, ang lahat ng pagsubok sa buhay, ang lahat ng problema, ano man ang katanungan, unti-unti ay mawawala. Amen? Lahat ay may katutunan. Tayo po ay manalangin. Tayo po yung our theme says, every problem has a solution. Totoo po, Panginoon. Totoo po ito, Panginoon. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Kung walang problema, imposible sa ito. Subalit, Panginoon, kami na yung mga anak. Kami na nakakaranas ng lahat ng problema. Kami na dumadaan sa mga pagsubok. Kami na napakaraming katanungan sa buhay. At kinakapos, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka namin makilala. Patuloy ka namin makilala. Malaman kung sino ka. Kung ano ang iyong kapangyarihan at kakilasan. Sapagkat sa pamagitan lang ito, Panginoon, magkakaroon ng totoong kasagutan at kaganapan. Ang aming sin, every problem has solution. Ito ay magkaroon ng totoong kasagutan. Ang kasapatan ng aming pagkilala sa iyo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, katakilaan, kaluwalhatian, ang siyang mabibigay sa amin ng lakas, ng palatandaan, upang sa ganun, Lord, masabi namin, totoo nga, ang lahat ng problema ay mayroong solusyon. Lord, I pray that your church and each one of us always be strengthened in your might, in your strength, in your power, in your spirit. Bless each one of us, O God. Bless your people. Bless your church, O Lord. This we ask